Kaluluwang ligaw? Kaluluwang ligaw na umiibig sa kanya. Kaya ang gusto ay maipagsama niya si Emma sa kinaroroonan niya. At alam mo naman siguro ang magiging kahulugan nun kapag nagtagumpay siya. Mamamatay ang pinsan ko. Ganon na lang ang pasasalamat ni na Mrs. Santos. Nakarating sila ng mapayapa sa kanilang bahay. Pakiramdam ng tatlo, lambot na lambot sila. Hindi lang dahil sa haba ng biyahe, dahilan na rin sa kakulangan ng tulog ng dalawang nagdaang gabi. Si Tonyo palibasay, inaasahan ng kanilang pagdating ay may nakahanda ng pagkain. Kakain na ho ba kayo? Hindi na. Si Mrs. Santos ang sumagot. May naraanan kaming restaurant sa highway at kumain kami roon kaya busog pa kami. Magpahinga na lamang muna kami. Tonyo, at kung pwede ay wag mo kaming aabalahin. Kung may maghahanap sa amin, sabihin mong pagod kaya hindi pwedeng abalahin. Nanibago si Tonyo sa mga amo. Dati-rati kasi kapag galing ang mga ito sa lakaran, kapag dumating ng bahay ay masasaya at masisiglang nagkukwentuhan. Pero ngayon, para silang mga lantang gulay. Nagpapahinga na sa itaas ang tatlo nang dumating si John. Namimiss ko na si Emma, my love. Gusto ko sana siyang makita, pakitawag naman. Tonyo, at sabihin mo, naririto ang pogi niyang suitor. Excuse me? Pero may bilin sila sa akin, hindi sila pwedeng abalahin. Hindi naman silang lahat ang kailangan ko. Si Emma lang. Lalo na si Emma. Sa tingin ko ang mukhang pinaka lantang gulay sa tatlo. Lantang gulay? Umatake ang kadaldala ng katulong. Dumating na sila kahapon. Ang saya-saya nilang umalis kahapon, di ba? At inaasahan ko mas masaya sila pagbalik. Pero kung makikita mo, mga nanlalambot na mga namumugay ang mga mata. At bakit? Bah, malay ko, hindi naman ako makapagtanong at mukhang mga wala sa mood eh. Kung masigawan pa ako at mapalayas, ang hirap yata maghanap ngayon ng matinong amo. Napakunot sa batok si John. Oh, bakit? Wala naman. Medyo naiklian lang ako sa sagot mo. Ikaw talaga John, walang alam lukuhin kundi ako. Sige, aalis na ako. Bakit ka aalis? Diba sabi mo, hindi pwedeng abalahin si Emma? Dahil nagpapahinga? Sige, sabihin mo na lang kay Emma, my love, na nagpunta ako. Siguro mamayang gabi na lang ako babalik. Seryoso na ang binata. Huwag kang mag-alala, makakarating. Seryoso na rin si Tonyo. Talagang paalis na si John nang marinig nila ang sigaw mula sa itaas. Emma! Gumising ka, Emma! Ano yun? Ewan ko John, pero parang boses ni Ami. May sasabihin pa sana si Tonyo nang sigaw naman ni Mrs. Santos ang marinig nila. Emma anak! Hindi alam ni John kung mamasamain ng mga nakatira roon ang pag-akyat nila sa ikalawang palapag ng walang pahintulot. Ngunit sa narinig niyang sigaw, humigit kumulang ay alam niyang nangangailangan ng tulong ang mga ito. Kasunod ni John, ang umahangus-ngus na si Tonyo makyat. Sa ikalawang palapag, agad na bumalaga sa kanila na nakabukas sa silid ni na Emma at Ami. Nakaulo sa hita ni Ami ang natutulog na si Emma, habang pilit itong niyuyugyug sa balikat at ginigising ng ina at pinsan. Sa pagpasok ni na John at Tonyo sa silid, sabay na napatingin sa kanila si Mrs. Santos at Ami. Wari naman ay napahiya si John. Naku ho, akala ko kasi ay may nangyayaring masama kaya napaakyat ako. Baka maabala ko patuloy ang tulog ni Emma. John, hindi basta natutulog lamang si Emma. Pumatak ang luha na nababahalang ina. Ano ho ang ibig niyong sabihin? Akala lang natin ay natutulog siya, pero ang totoo,
kasabay ng kanyang pagtulog ay naglalakbay ang kanyang kaluluwa. Si Ami ang sumagot. Naglalakbay ang kanyang, ano bang biro ito? Muntik ko nang kagatin eh. Hindi ako nagbibiro dyan, sapagkat si Emma ay pinag-iinteresan kunin ng isang kaluluwang ligaw. Kaluluwang ligaw? Kaluluwang ligaw na umiibig sa kanya, kaya ang gusto ay maipagsama niya si Emma sa kinaroroonan niya. At alam mo naman siguro ang magiging kahulugan nun kapag nagtagumpay siya. Mamamatay ang pinsan ko. Natigilan naman sa matinding pagkabigla ang binata. Iyan ang dahilan, John. Kaya nais kong itanong sa iyo kung dumating na ang sinasabi mong si Lolo Tubal. Sabi mo marami siyang alam, di ba? Malay natin, baka siya ang makapagpataboy kay Justin para tigilan na niya si Emma. Justin? Ibig mong sabihin ang Justin sinasabi ni Emma isang kaluluwang ligaw? Mismo, John. Kaya kung talagang mahal mo ang pinsan ko, tulungan mo kami na makalaya siya kay Justin. Sa sinabing iyon ni Ami, agad na lumapit si John sa nahihimbing na dalaga at sunod-sunod na niyugyog ang magkabila nitong balikat. Emma! Emma! Ngunit tulad ni na Mrs. Santos at Ami, hindi rin nagtagumpay si John na magising. Halos mapaiyak na ang binatang tapat na umiibig sa dalaga. Si Lolo Tubal, tama ka, Ami. Si Lolo Tubal nga ang makakatulong sa kanya. Pero nasaan ang lolo mo? Wala pa siya. Pero ayon kay Mami, ngayong araw na ito siya nakatakdang dumating. Paano kung pagdating niya ay tuluyan nang di magising si Emma? Paano kung pagdating niya ay huli na? Napatiimbagang si John. Ano ang gagawin natin dyan? Ano? Muling niyog-yog ni John ang balikat ni Emma. Ngunit tulog pa rin ito. Tama ka, Ami. Hindi lang natutulog si Emma. Dahil kung natutulog lang siya, kanina pa siya nagising sa ginagawa natin. Maaring sa mga sandaling ito ay nakumbinsi na siya ni Justin sa kanyang panaginip. Sumama na siya rito at ngayon ay naglalakbay na ang kanyang kaluluwa kasama ng kaluluwa ni Justin. Kaya hindi siya magising. Nagpaalam si John sa magtiyahin. Uuwi ho ako at titingnan ko kung narariyan na si Lolo Tubal. Kapag naroon na siya, agad ko siyang ipagsasama rito. Please lang, John, please lang. Umiiyak na rin si Mrs. Santos. Bagaman ay kahit paano ay nakaisip, kahit na kapirasong pag-asa. Hindi mo rin naman siguro na naising mawala si Emma, di ba? Talaga hong hindi dahil mahal na mahal ko siya at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag may masamang mangyari sa kanya. Kaya nga hanggang maaga ay kailangang makakagawa tayo ng paraan. Kumilos ka na agad, John. Muntik nang matabig ni John si Tonyo sa bilis na kanyang pag-alis. Kung pwede nga lang siguro, nilundag na niya ang mataas na hagdan nang makarating siya agad sa ibaba. Paglapat ng paa niya sa lupa, binirahan na niya ng takbo. Nagdiriwang ang kaluluwa ni Justin. Napapayag niya sa panaginip si Emma na sumama sa kanya. Nang mga sandaling iyon ay hawak-hawak na niya ito sa kamay habang sila'y naglalakbay sa kalawakan na animo walang hanggan. Hindi ka magsisisi, mahal ko, ani Justin kay Emma. Sa pagsama mo ito sa akin, hindi na tayo magkakalayo pa kapag nakarating na tayo sa siyang tahanan naming mga kaluluwang ligaw. Patuloy na tayong magsasama habang ang mundo ay magulo. Oo. Umalingaw-ngaw sa buong kalawakan ang malakas na halakhak ni Justin. Hindi na ako ngayon malulungkot. Hindi na rin ako mangungulila. Hindi man ako patawarin ng may kapal dahilan sa ginawa kong mortal na kasalanan. Maligaya na rin ako dahil may makakasama na ako. Muling umalingaw-ngaw ang nakakabinging halakhak ng kaluluwang ligaw. Nagtaka ang mami ni John. Nakita kasi nito ang anak sa sala na halos nakagulapay na sa matinding pagod. John, bakit? Anong nangyari sa iyo, anak? Mami, si Lolo nariyan na ba? Si Lolo Tubal?
Aba, wala pa. Ho? Kailangan pa ho kailan po ho siya darating? Akala ko ba ngayon? Oo nga, pero wala pa Baka nagbago ang isip. Alam mo naman si Lolo Tubal, masumpungin. Pwede rin namang hindi siya nakaalis dahil marami ang nagpapagamot sa kanya. Hindi pwede yun. Kailangan dumating si Lolo ngayon. Kailangan. Teka nga dyan. Bakit ba bigla-bigla kang naging interesado sa iyong lolo? Ma, wala akong panahon para magkwento ngayon. Basta kailangan ko si Lolo. Kailangan. Napailing si Mrs. Mirna. Mama, alam niyo ng eksaktong address ni Lolo sa probinsya, di ba? Huwag mong sabihin pupuntahan mo siya. Kung kinakailangan, Mami. At hindi ngayon, ay handa akong simulan ng biyahe kahit ngayon. Bibiro ka ba dyan? Baka hindi mo alam kung gaano kalayo sa lolo mo. Kahit sa Apari pa, Mami. Handa ko siyang puntahan. Naintriga na si Mrs. Mirna. Teka nga, ano ba talagang nangyayari? Mami, wag niyo na muna akong tanungin. Ibigay niyo na lang sa akin ang address ni Lolo sa Ilocos. Pero, Mami, please. Nakikiusap ako. It's a matter of life and death. Ganun katindi? Yes, Mami. Hindi na nga nagtanong pa si Mirna, agad itong kumuha ng ballpen at papel at isinulat ang address ni Lolo Tubal. Oh, heto. Salamat, Mami. Yung kotse nga pala, gagamitin ko muna para mas mapadali ako makarating sa Ilocos. Kung makabubuti, sige. Ngunit para namang tukso, ayaw umistart ng makina. Shit, ano ba ito? Inis na si John. Palibhas ay may alam sa troubleshooting ang binata. Bumaba siya sa kotse at tiningnan ang posibleng dahilan kung bakit ayaw itong umandar. May lagot na wire. Shit naman. Mami, sino bang huling gumamit nito? Si Jeff. Inihatid kanina ang barkada niya. Kaya pala. Kapag talagang lalaking yun ang gumamit ng sasakyan, mas malamang nasira kapag ibinalik. Lugar na makaalis na tuloy ako. Palibhas ay nagmamadali. Lalong nagkakamali sa ginagawa si John. Kung ilang minuto rin ang kanyang nakonsumo sa pagkakabit ay simple ng wire, ay dating sandali niya na lang itong ginagawa. Halos tumagatak na ang pawis ni John nang matapos iyon, ngunit hindi na rin siya nagpalit ng suot. Muli niyang pinaandar ang kotse. Sa pagkakataong iyon, hindi siya nabigo. Kumaway siya sa ina. Teka, may pera ka ba? Malayo ang Ilocos. Maraming gasolina ang makukonsumo mo. Kung sa bagay, may gasolina pa ho ito pero pahingi na rin ng pera, Mami. Baka kulangin ng dala ko. Kasalukuyang inabutan ni Mrs. Mirna ng pera si John nang bigla nilang marinig ang tinig ng bunsong kapatid na si Jeff. Mami! Mami! Look who's here! Sabay na napatingin ang mag-ina sa kalsada. Lolo Tubal? Sabay ding bulalas ni na Mrs. Mirna at John. Pakiramdam ni John ng mga sandaling yon, bumaba ang Diyos sa lupa. Parang ipo-ipo sa bilis na bumaba sa kotse si John at niyakap ang matanda. Lolo, salamat sa Diyos at dumating kayo. Noon lang nakita ni Lolo Tubal na sinalubong siya ng ganoon ng apong si John. Agad na may nararamdaman ang matanda. May problema ka, iho. Ngayon na ba natin kailangang lutasin? Oho, Lolo. Kuya naman, pagpahingayin mo muna si Lolo. Layo ng kanyang biyahe. Hindi na, Jeff. Naiintindihan ko ang kuya John mo. Lalo pang at buhay ng kanyang minamahal ang nakabinggit sa kapamakan. Alam nyo? Nagtaka si John. Kuya, wala ka pa palang bilib sa anting-anting ni Lolo Tubal. Magsasalita pa sana si Jeff nang yakagin na ni John si Lolo. Lolo, parang awan nyo na. Tulungan nyo si Emma. Si Mrs. Mirna nagulat. Na paano si Emma? Ngunit hindi na nagawang sagutin ni John ang ina. Hinila na nito ang agwelo. Mamaya na lang ho magkwentuhan, Mami. Lolo, tayo na. Sa bahay ni na Emma, iniyakan na ni Mrs. Santos at Ami at Tonyo ang hindi pa rin nagigising na dalaga. Huwag na kayong umiyak. Narito na si Lolo Tubal. Siya ang iyong Lolo Tubal? Parang awan nyo na. Tulungan nyo kaming mailigtas sa kaluluwang ligaw si
na si Justin ang aking anak. Napakabata pa niya para mamatay. Isa pa, naniniwala akong Diyos lang ang may karapatang bumawi sa buhay ni Emma na siya rin ang nagpahiram. Tama, Diyos lang ang dapat na bumawi sa hiram na buhay ni Emma. Ngunit pakikialaman niya para makasama siya sa tapunan ng mga kaluluwang ligaw, at kapag siya ay nagtagumpay, hindi na natin mababawi pa ang dalagang ito. Agad nang sinimula ni Lolo Tubal ang kanyang panggagamot. Kung ano-anong katagang hindi maintindihan ng mga naroroon, ang inusal nito habang nakapikit na hawak-hawak ang kamay ng nangihimbing na si Emma. Umungol ang dalaga. Emma. Buong akala niya ay matatauhan na ito, ngunit panay lang ang patuloy nitong pag-ungol. Naririnig niya ang aking panawagan at gustong-gusto na niyang bumalik sa katotohanan, ngunit mahigpit ang pagpigil sa kanya ng kaluluwang ligaw. Nang biglang namutla ang matanda. Bakit ho? Malapit na sila. Kapag nakapasok sila sa bahaging tinatahanan ni Justin, hindi na natin mababawi si Emma, at isa na lang ang alam kong paraan para pigilan sila. Ano hong paraan? Parang iisang taong tanong ng tatlo. Sa halip na sumagot, binalingan ni Lolo Tubal si John. Iho, gaano mo kamahal ang dalagang ito? Matapat namang sumagot si John. Simula pa ho sa aming pagkabata, minahal ko na siya. At maging buhay ko, handa kong ihandog alang-alang sa kanya. Kung ganun, sundan mo si Emma. Sundan mo siya at bawiin mo kay Justin. Lolo, paano ko yun gagawin?